Okay, pag-usapan natin ngayon ang isang legal na doktrina na, well, medyo niyayanig ang mundo ng international law. Ito yung konsepto na nagiging dahilan kung bakit pwedeng kasuhan ng mga leader para sa mga krimen na hindi naman sila mismo ang gumawa. Teka, paano nangyayari yan? Halika, himayin natin. At eto na nga, biglang boom! Isang balita na talagang gumulat sa marami. Kasi, 'di ba, akala natin ang usapin sa ICC ay tungkol lang sa isang dating pangulo. Well, hindi na. Biglang may dalawang nakaupong senador na kasama na sa kwento. At dahil diyan, biglang tumaas ang antas ng buong sitwasyon. Sige, para mas maintindihan natin kung gaano kabigat itong akusasyon na to, kailangan nating silipin kung ano ba talaga ang laman nitong document containing charges ng ICC, sino-sino ba yung mga pangunahing karakter sa istoryang ito. At para bigyan kayo ng context, hindi ito nangyari overnight. Itong kaso actually matagal nang binubuo. Nagsimula pa yung investigation sa mga krimen daw na nangyari mula 2011 na humantong sa pag-aresto sa dating Pangulo at ngayon, umabot na nga sa dalawa pang matataas na opisyal. Dito ngayon pumapasok yung pinaka-fascinating at medyo nakakalitong tanong sa buong kaso na to. Ito yung palaisipan na nasa pusong mismo ng argument ng ICC. Ito talaga yung tanong, di ba? Paano mo kakasuhan ng murder ang isang tao na, hello, wala naman doon, milya-milya ang layo niya sa crime scene? Paanong naging responsable siya? Dito na ngayon papasok ang isang medyo komplikadong legal na konsepto. Ang sagot dyan ay nakapaloob sa isang legal na konsepto na tinatawag na doktrina ng pagkontrol o sa technical term, indirect co-perpetration. Alam ko, medyo complicated pakinggan, pero promise, i-breakdown natin sa paraan na maiintindihan nating lahat. Basically, ang sinasabi nito, hindi mo kailangang personal na gawin ang krimen. Hindi mo kailangang ikaw ang humawak ng baril. Ang mahalaga, at ito ang susi, ikaw ba yung may kontrol sa isang grupo o sabihin na nating isang makinarya na siyang gumawa ng krimen? Kasi kung oo, ang pananagutan mo ay nakatali sa kontrol na yon, hindi sa mismong aksyon. So para mas simple, dalawa lang yung kailangan patunayan dito. Number 1, may kontrol ka ba sa isang organisadong grupo? Pwedeng ahensya ng gobyerno, pwedeng pulisya. And number 2, ginamit mo ba yung kontrol na yon para utusan silang gawin yung krimen? Ganun lang siya. Kahit pa nasa aircon ka ng opisina mo, kung mapatunayan na yung utos mo ang nagpagalaw sa kanila, may pananagutan ka. At ito, dito nagiging sobrang linaw kung paano ito in-apply ng ICC. Tingnan nyo tong structure na inilatag nila. Parang organizational chart ng isang kumpanya, di ba? May nasa tuktok, may mga principal enforcer, may mga key lieutenant, isang malinaw na chain of command. Sige, para mas maintindihan pa natin, gamitin natin tong doktrina sa mga totoong tao sa kaso. Unahin natin si Senador Ronald Bato de la Rosa na tinutukoy bilang yung enforcer. Ang argumento ng ICC dito kay De La Rosa ay sabihin na nating mas direkta. Siya raw ang operational commander. Bilang hepe ng pulisya noon sa Davao at naging PNP chief, siya yung nag-scale up ng operasyon sa buong bansa. Yung kontrol niya malinaw, nakabasa sa formal niyang posisyon. Ito yung tinatawag na de jure authority, legal at opisyal na kapangyarihan. Ngayon, kung yung kaso kay De La Rosa ay tungkol sa formal na kapangyarihan, well, iba naman ang anggulo sa kaso ni Senador Bongo. Dito, pinag-uusapan natin ang ibang klase ng kontrol, yung hindi nakasulat sa papel. Dito, ang sinasabi ng prosekusyon, hindi yung ranggo niya ang basehan, kundi yung influence niya dahil sa sobrang lapit niya sa presidente. Siya daw yung naging tulay, yung gatekeeper kumbaga, sinasabing sa kanya dumadaan ang utos pababa at sa kanya rin bumabalik ang report pa itaas. Ito yung de facto authority, kapangyarihan na wala sa titulo pero ramdam sa totoong takbo ng sistema. So ayan, dito sa slide na to, kitang-kita yung dalawang klase ng kontrol na tinitingnan ng korte. Sa isang banda, si De La Rosa, de jure authority. Kapangyarihan by the book dahil sa formal niyang posisyon. Sa kabilang banda, si Go, de facto authority. Kapangyarihan by influence dahil sa proximity niya. Parehong uri ng kontrol pero magkaiba ang pinanggagalingan. At syempre, hindi ito haka-haka lang. Ang pundasyon ng kaso ng ICC ay nakasandal sa mga testimonya ng mga insiders tulad ni Edgar Matobato. Siya yung nagbigay ng perspective galing sa baba, yung view mula sa kalye.
At para makumpleto ang picture, may testimonya rin galing sa mas mataas na level mula kay Arturo Las Cañas, isang retiradong senior police officer. Siya naman ang nagbigay ng command level perspective na particular na tumuturo kay Go bilang isang mahalagang piyesa sa logistics ng operasyon. Okay, so na-breakdown na natin yung kaso. Pero ang mas malaking tanong, ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito sa labas ng Pilipinas? Ano ang global implications nito? Itong numerong to, 8. Hindi lang yan basta numero. Isipin nyo, 8 matataas na opisyal kasama ang isang dating pangulo at 2 senador na sabay-sabay na pinangalanan sa isang criminal plan. Sobrang significant niyan sa mundo ng international law. At dahil dito, para sa mga human rights groups, ito'y isang malaking tagumpay. Sinasabi nila na ito yung patunay na kahit gaano ka pa makapangyarihan, kahit presidente ka pa, mayroon pa ring isang sistema na pwedeng sumubok na panagutin ka. Isang mahalagang sandali para sa global justice. Kaya sa huli, itong buong kaso at itong doktrina ng pagkontrol ay hindi lang tungkol sa mga taong involved. Tungkol ito sa isang napakalaking ideya na ang kapangyarihan ay laging may kasamang pananagutan, may papel ka man o wala. At yan ang iniiwan nating tanong. Kung ang mga leader ay mananagot na para sa ginagawa ng kanilang mga tauhan, paano nito babaguhin ang tingin natin sa kapangyarihan mismo?